Title ng ating sermon today is Progressing in Salvation. No, last week natutunan po natin na hindi sapat yung maging familiar tayo kung sino si Jesus. Hindi sapat na alam natin si Jesus. Hindi yun sapat. Kung gusto natin maligtas, kailangan ma-experience natin yung kanyang fullness. Yung fullness ni Jesus, no, na hindi tayo dapat magpadala sa mga ino-offer ng mundo nito. Ito ang number one problema ngayon ng mananampalataya, no, na talagang tangay na tangay ng mundo ito. Kasi para sa atin, kapag nakita natin yung ino-offer ng mundo, wow, ang ganda. Nahihikayan talaga tayo. Yun yung tinutukoy ni Jesus na libagura. Yung pampalsa sa tinapay, which is sin. Kaya, sa panahon po natin, no, itong time natin ngayon, dapat mas lalo tayo mag-ingat. No, kasi si Satan po, double time na siya ngayon talaga. O triple time pa. Kaya mag-iingat tayo. Kaya today, tingnan natin, no, kung ano ba yung progress ng kaligtasan ang dumarating sa tao. At pinagpapasalamat natin yun. Dahil dumating sa atin yung kaligtasan. Kaya tayo nandito ngayon. No? Hindi na si lahat ay pinili. No? Yan ang isa sa mga katotohanan na dapat na tanggapin ng tao. Na hindi lahat pinili. At yung mga pinili, makikita natin, merong ebidensya. At isa sa mga evidence nun, yung ganitong nagtitipon tayo. Dahil yan ay binili ng Diyos sa atin. Sa Hebrew, sabi niya, huwag niyo makalitaan yung pagtitipon. No? At itong pababasa natin ngayon, sa Mark lang po yan sinabi. No? O ikinuwento, si Mark lang na nagkwento nito. Hindi, although synoptic yung Matthew, Mark, and Luke, pero sa Mark lang mababasa ang kwento na ito. No? Simulan na natin, no? Sabi sa verse, itong passage na to, very popular po ito sa mga dumaan doon sa Bible study, no? Yung introduction to Bible study, ito po yung naging homework natin, no? Assignment. Kaya very popular to. Kaya alam po, marami sa inyo yung alam na kung ano ang istorya na ito. So, simulan natin. Sabi sa verse 22, and they came to Bethsaida, and they brought a blind man to Jesus and pleaded with him to touch him. Matandaan natin, sinundan natin sermon, galing sila sa Gentile region, and then pumunta sila ng Dalmanuta, which is last week, no? Which is a Jewish region. And then ngayon, nasa Bethsaida naman sila. Last week, tumakas si Jesus, no? Kasi yung mga, para sila gusto magpakita siya ng sign. At sinabi ni Jesus, itong generation na ito, wala makikita sa akin. Okay, so dito sa Bethsaida, taga rito talaga si Andrew, si Peter, pati si Philip. Tatlo na ito. Taga rito yan sila. Ang ibig sabihin ng Bethsaida is house of the fisher. Kasi karamihan sa mga tao na dito, mangingisda ang trabaho. Sa Capernaum, yung tinitirahan nila doon, sa biyanan ni Jesus yun, ni Peter yun, sa biyanan ni Peter. Yung bahay nila sa Capernaum. At yun yung home base nila, Jesus. So, makikita natin na may mga tao rin merong faith kay Jesus. Tinatawag natin remnant. Although nakumit ng Israel yung national rejection,
Pero ang Diyos hindi yan nag-aalis ng regnant. Palaging nagtitira ang Diyos na ng regnant, yung merong nananampalataya sa Kanya, para hindi maputol yung communication ng Diyos sa tao. No? Kaya, makikita natin dito na meron ding faith kay Jesus. Sila yung nagdala dun sa bulag, no? Kay Jesus. Parang yung paralitiko, no? Natatandaan niyo ba yun? Yung binutas yung dugo, no? Yung 4 na bubuhat sa paralitiko, no? Nagpakita rin yun ng faith. Kasi dinala nila yung paralitiko kay Jesus. Sa panahon natin ngayon, meron ding rejection. No? Napakalaki din ng rejection sa katotohanan at sa Scripture. No, sa Middle East lang, ang Israel lang ang naniniwala sa Diyos doon. Nakapaligid sa kanila, puro mga Muslim yun. No? Hindi sila, ibang Diyos yung pinaniniwalaan nila. Maging sa Pilipinas din, no? Sinasabi, Christian nation tayo. Pero marami yung nire-reject yung katotohanan. Nire-reject yung katotohanan. Tinatanggap lang nila yung pabor sa gusto nila. Pero yung pag narinig nila, ay, hindi ito hindi ito mabuti sa akin. Pinapamaan ako rito pa. Masama ito sa akin. Nire-reject nila yan. At pagka ganon, hindi natin pwedeng sabihin, na yun, no? Na nagkaroon na ng regeneration niya. Hindi natin pwedeng sabihin na born again na sila. Kasi meron pa rin rejection, pinipili lang nila, yung gusto nilang sundin, yung gusto nilang paniwalaan. No? Pero sa kabila nga ng ganong maraming rejection, may mga totoo, may mga tao pa rin na merong faith, no? Yun nga, yung remnant. Kahit sa Middle East, no? Tingnan natin, may mga mapapanood tayo sa mga Muslim na convert. Sa kabila nun, meron pa rin, no? Hindi mawawala yun kasi kung tutusin, walang mahirap nga sa Diyos kahit ano pa yung paniniwala. Kapag binuksan ng Lord ang kanyang mata at tainga, no? Yung heart, pinalambot ng Lord. Tatanggap at mananampalataya sa Diyos yan. Kaya nga dapat patuloy tayong maging faithful and committed sa ating pagsishare ng gospel at ng scripture. No? Sa kabila na, unti-unti lang namamatay ang mundo dito. Yung katotohanan talaga, ang mundo namamatay na. Magbasa kayo, tingnan niyo yung current events. Kung saan-saan may mga lindol, yung rally, hindi lang dito sa Pilipinas yan. Ginagaya ng Pilipinas yung Nepal at saka yung Indonesia ba yun? No? Yung karahasan, doon nila nakikita yun. No? Kaya makikita natin, hindi na pabuti ang mundo. The earth is dying. Yan ang katotohanan niya. No? Yung mundo namamatay na. At talagang mamamatayan, no? Kahit ano gawin natin pag-pipre, mamamatay. Kaya nga kung minsan, kasi doon talaga papunta yan. Lalo na yung mga nag-aaral na end of times, no? Yung group ng Bible study kapag Thursday. Napag-aaralan namin doon na talagang iloloobin ng Lord yun na makurap ng todo ang earth. Is part kasama sa plan niya yun. Hahayaan niya yun. Hindi siya ang merong magagawa na, kundi hahayaan niya bilang part ng plano niya. So, tawag doon, divine providence. Kaya sa kabila ng pagiging kurap ng mundo, kailangan natin maging faithful and committed sa pag-share ng salita ng Diyos and sa pag-preach. No? Kailangan tuloy-tuloy pa rin yun. Tuloy-tuloy lang. No? Kasi hindi tayo pwede mag-distract yung pagka-urap ng mundo nito. Kaya nga sabi ko kanina, kahit anong gawin natin prayer. No? Kasi marami kong nababasa sa
social media, no? Pag-pray natin yung healing ng bansa natin, pag-pray natin yung healing ng mundo ito. Ako, sa totoo lang, hindi ko pinagpipray yun, no? Kasi alam naman natin na kasama sa plano ng Lord yung maging ganun ang mundo. Kaya ayaw ko ipag-pray, no? Kasi yung, alam natin yung kalooban ng Lord, pag pinag-pray ko yun, that is praying against God's will. Kaya ang prayer, ang purpose ng prayer is to pray for God's will. No? So, baga kontra. Kaya dito sa church, makita nyo, kahit pagka-prayer meeting every Thursday, hindi namin pinag-pray yun. Yung healing ng earth, healing ng Pilipinas. No? Hindi namin pinag-pray kasi alam naman natin na doon pupunta talaga yan. Kasi kung ano yung nakasulat sa scripture, doon lang, yun lang ang paniniwalaan natin. No? Kasi kapag mas pinaniwalaan mo yung sinasabi ng tao kaysa sa sinasabi ng scripture, may problema tayo. Kaya sino yung, meron ba dito na mga mag-aasa na bubuti pa ang mundo? Wala na. Lahat, itong mundo na ito, pasamahan, every year. Makikita nyo na yung intensity at yung frequency ng kasamaan, parami ng parami. Kaya magiging worse pa yan. Magiging worse pa. Kung tutusin, so, alam nyo, yung prayer, kung kahit isang tao lang mag-pray, kung yun ay kalooban ng Diyos, bibigyan ng Diyos yung magaganap yun. Daming tao nag-pray. Halos isang buong bansa. Father, heal our land. Bakit hindi nahihil? Kasi hindi kalooban ng Lord. Okay, verse 23 tayo. And taking the blind man by the hand, he brought him out of the village. After spitting on his eyes, laying his hands on him, he was asking him, do you see anything? So your response to Jesus, with love and with mercy, kung hinawakan niya sa kamay. Sabi, and taking the blind man by the hand. Kasi alam niya, bulag eh. Yung nakikita ni Jesus yung love and mercy niya dun sa tao. Tapos inilabas niya ng bayan, no? Inilabas ni Jesus yung bulag sa bayan kasi gusto niya maging private yung kanilang encounter. No? Kagaya yung sa last time, no? Sa last week, no? Yung encounter niya dun sa bibig. Di ba, private din yun? Sabi doon, inilayo niya sa mga tao. No? Sa chapter 7, pinagaling niya yung bingi at pipi. Yung bingi at bulag na ito, nire-reflect nito yung spiritual condition ng tao. At sa time na to, yung spiritual condition ng mga alagad. Kasi alam naman natin na ang purpose ni Jesus sa mga ginagawa niya dito ay turuan yung mga alagad. No? Kaya sinapula ni Jesus sila using gamit yung bingi, which is katumbas ng spiritually deaf, no? At yung bulag, katumbas ng spiritually blind. No? Kasi yung mga alagad, bago nila nakilala si Jesus, bago sila sumunod kay Jesus, spiritually blind and spiritually deaf sila. No? At yung bulag at saka yung bingi, dinala sila in private with Jesus para pagalingin. Yung mga alagad, ganun din ang ginawa ni Jesus. Dinala din sila in private. No? Lalo na kapag tinuturuan sila. In private sila tinuturuan ni Jesus. Actually tayo ganun din, no? Bago natin nakilala ang Lord, spiritually blind and spiritually deaf din tayo. No? Kaya nga, mapapansin natin yung mga unbeliever, no? Kahit pa ulit-ulit tayo sinasabi sa kanila yung katotohanan, no? Hindi yan sila makikinig. Hindi talaga. Maliban na lang kung
kikilos ang Diyos at bubuksan ang kanilang tainga, bubuksan ang kanilang mata. No? Ipinipig mo na sa kanila, ito ang sabi ng Scripture. Paano tayo wala? Pasok mo ito, gusto. Bagdating mo yung impyerno, parang walang takot sa impyerno, no? Parang hindi nila pinaniniwala. Kasi marami nagpapakalat, hindi totoo yung impyerno. No? Yan ang sasabi pa, yung impyerno, hindi ginawa ng Diyos para sa tao, o hindi ginawa para sa mga demonyo. Iniisip kasi tuloy ng mga tao, ay hindi ako pupunta dyan. No? Yung ibang mga religion, sinasabi nila, mayroong purgatorio. Pag tao, purgatorio muna. Pag nasa purgatorio, pwede mo ba, ano yan? Pwede pang maligtas yan. Pagbayad lang kayo sa amin. Ha? Pag-pray namin yan, bayaran nyo kami, pag-pray namin yan, indulgence. Para mapunta ng langit. Yung mga katulungan itinuro ni Satan. Kaya yung tao ngayon, takot. Walang takot sa impyerno. Wala yan, perme. Wala yan, ito yan. Pero totoo ang impyerno. Babasahin. Kung naniniwala tayo sa Diyos, maniwala din tayo na mayroong impyerno. At nakakatakot doon. No? Ano yun? Walang second chance. Tandaan natin, walang second chance. Kapag ang tao namatay, kung pumunta ng impyerno, impyerno na yan. Hindi na yan pa pwede pumunta ng langit. Wala kang second chance doon. Kasi pag pumunta ng impyerno, hindi yan magsisisi. Marami tayong babasa sa scripture na ang tao pag nasa impyerno, hindi yan magsisisi. Magagalit pa kamo yan. Dahil bakit siya dinala ng Diyos yun. No? Kaya tulad ng nung bingin na last na pinagaling ni Jesus, yung healing din ng blind man na to, may process din. May process din. No? Kaya ipinakikita rito, sa process na yun, yung spiritual growth natin, may process din. No, hindi yung porking na born again tayo, hindi na magkakasala. Hindi gano'n. Hindi gano'n ang spiritual growth ng natin. No? Ang isang mananampalataya. May process din. Kagaya nito. No? Di ba si Jesus, yung bingi, ginamitan niya rin ng laway, ilagay niya yung kamay niya sa tenga. Ito naman, ginamitan din ng laway, ilagay yung laway sa mata ng bulan. No? Nagpapakita o pinapakita ni Jesus na may process yung ating spiritual growth. No? At isa pang dahilan kung bakit dinala ni Jesus in private itong bulag na ito. Kasi matatandaan natin, sabi niya dito sa mga Pariseo na wala kayong makikitang sign. Itong generation na ito. No? Lalo na yung mga Pariseo. Kaya isinantabi niya, no? Hindi layo niya. Ayaw niya na magpakita ng sign. Kasi yung mga tao, yung hardness of heart, yun yung default o kalagayan ng tao bago siya manampalataya, no? Matigas ang puso. Matigas ang puso talaga. Ito ay, kung mag-o-observe lang tayo, makikita natin na lahat na sinasabi ng scripture, tama. Ang tao matigas ang heart. No? Kahit anin mo yan, kahit na bagabagin mo yan, hindi madadala yan. No? Na, hindi ko ba nahihiya sa'yo? Araw-araw, binibigyan ka ng pagkain. No? Araw-araw, iniisip ka ng Lord. Tapos siya hindi naman lang maisip. No? Yung araw-araw, binibigyan ka ng time ng Lord. Provide yung pangangailangan mo. Tapos siya once a week, hindi mo siya mabigyan ng time. Ha? Pero pupuntahin mo yan doon sa gusto niya. No, halimbawa, manood ng sine, o mag-outing, o kung saan man, yung mga pinupuntahan ng mga tao pag linggo. No? Pupunta yan doon. Pupunta yan. No, yun ang tinatawag na
simple flesh. Diba, alam naman natin, yung tatlo ang kaaway ng tao. Number 1, flesh, yung sarili niya. Number 2, yung ino-offer ng mundo nito. Yung mundo na ito mismo, kalaban ito ng tao. And number 3, si Satan. No, pero ang number 1 na problema o number 1 na problema na kaaway ng tao, yung sarili niya. Hindi si Satan. Yung sarili niya. Nung umisa si Satan, nakamasid lang yan. Yung sarili mo ang problema mo eh. At yan, pag ako mag-church bukas, ayaw ko mag-church. Naalibay na lang ako, may sakit ako. Naalibay ako, may pupuntahan ako. Meron pa bang mas mahalaga sa Diyos? Yan ang tanong, no? May mas mahalaga pa ba sa Diyos? No? Simple nature yun. Yung nature ng katawan natin, yung gusto ng katawan natin. No, mas gusto ng katawan ko yung magpunta sa mall, mag-malling, no? Mas gusto ng katawan ko yung mag-outing, eh. Saka ka na, Lord, unahin ko muna to, ito gusto ng katawan ko. Kaya number 1 kalaban ng tao, yung sarili niya. Si Satan nakatingin lang yan. No? Kapag nakita ni Satan ba, ay nagbabago ito. Magiging faithful to sa Diyos, tsaka tayo aatakihin yan. No, kasi ninyo, no, kapag aktibo tayo sa church, biglang mayroong mangyayari na magkakaroon ng dahilan na hindi ka makapag-church, na hindi unavoidable talaga. No, kasi atakihin ka siya, magkakasakit ka. Nung may mangyayari na kailangan mong puntahan. No? Yung mga tirada na ni Satan yun. Kasi nakita niya, nag-obey ka na sa Lord. Nag-obey na ako sa Lord. No, bakit nangyayari pa rito? Question natin, Lord, bakit nangyayari pa rito? Nag-obey naman ako sa iyo. No? Kagagawa na ni Satan niya. Pero ma-overcome mo yan, siyempre. Nasa iyo yung Holy Spirit. Kailangan lang ay magtiis. Kailangan lang ay, sabi nga, kung sino yung magtitiis, ang gawa kasi, yun ang magtatagumpay. Number 1 natin kalaban, self. No, kaya huwag natin mamahalin yung sarili natin. Ang tawag mo, yung sobrang pag-ibig sa sarili. Narcissism. No? Narcissism yun. Ano isa sa mga sign na sobrang mahal mo yung sarili mo? Yung parang selfie mo. No? Yung kahit saan ka pumunta, selfie ka ng selfie. No, kasi bilib ka sa sarili mo. Ano, mahal mo yung sarili mo. Kaya gumagamit ka ng filter. Okay sa ano, kung walang filter. Tsa. Kakain ka lang, tsa. No? Bababa ka ng hagdan, tsa. Kaya alam yung mga scammer tuloy, alam yung kilos mo. Anong resulta? Scam. Scam. Yung narcissism ang tawag ito. Sakit yun. Kaya mag-iingat tayo, no? Kapag nauuwi na tayo, parang nararamdaman natin, parang, ano na, yung sobrang pagmamahal ko na sa sarili ko. Narcissism. No? Kailangan, magkaroon tayo ng change of mind. Yun yung default na kalagayan ng tao, no? Bago makakilala sa Diyos yan, ganun. No? Mahal ang sarili. Pagka nakilala na natin ang Lord, ang number 1 nating mahal, ang Lord na. No? Kung mahalin man natin yung sarili, pangalawa na lang yan dapat. Kasi dapat magkaroon nga, sabi nga, yung true repentance is, yung repentance, ano yung ibig na repentance? Change of mind, pagkaligo sa kasalanan. Tama, no? So, kung walang, ano yung change of mind? Ano yung babaguhin mo? Yung change of mind mo na yung sarili mo mahal na mahal mo. No? Sabi ni Jesus, kung sino gusto sumunod sa akin, no? Buhatin yung cross niya. No? Kaya, isa yun sa mga evidence, meron tayo
na tayo nag-repent. Pag nag-change of mind na tayo, pero kung wala pa rin change of mind, hindi pa nangyayari yung repentance. No? At part ng repentance, i-realize natin, tinatanggap natin na tayo yung makasalanan, na tayo may problema sa Diyos. No? Meron tayong problema sa Diyos na hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos eh. Kapag meron tayong problema, mamamatay tayo. Kasi banal yan. So, only way para makalapit sa Diyos, sino? Si Jesus, no? Sabi, I am the way, sabi ni Jesus, ako lang. Part ng repentance ay yung ma-realize natin na yung ginagawa natin para mapalapit tayo sa Diyos ay sablay. Wala tayong pwedeng gawin na magpapalapit sa atin sa Diyos. No? Tawagin si Jesus lang. Sabi niya, ako ang katotohanan at ang buhay. Ako ang daan. No? Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa Kanya lang. Wala ibang way. Kaya kahit gumawa tayo ng mabuti, ito example natin, na gumagawa ka ng mabuti, nagpapakain ka ng mga nahihirap. Pinakakain mo yung mga nakatira sa lansangan, pinakakain mo. Hindi ka naman nag-church. Sa tingin nyo, i-consider ba ng Diyos yun? No, hindi yun. No, yun yung tinatawag ng maraming basahan. Na yung ginagawa mong kabutihan, useless yun. No, ang dapat doon, unahin mo muna si Lord. Mag-church ka muna. Pagkatapos mo church, saka ka magpakain. Huwag mo gawing aliba yun, na gumagawa ka ng mabuti. Hindi, kasi inuna mo yun kaysa sa Lord. No? So yun yung sinasabi na ang Lord ang ating way. No? Doon nalulugod ang Diyos sa atin, hindi doon sa ginagawa natin na pagpapakain. Ha? Kahit buong Pilipinas, pakainin mo, hindi ka naman nasunod sa Lord, hindi ka naman nag-church. Hindi mo nga kilala si Lord eh. Ha? Ano yung three major characters ng Lord? Hindi mo nga alam eh. Ha? Paano mo yung sasabihin na nagiging kalugod-lugod ka? Hindi mo nga siya kilala. Kaya hanggang hindi natin nare-recognize yun, na yung mga ganung gawa ay mali. No? Hindi mali. Sabihin, hindi yun makapaglalapit sa atin sa Diyos. Wala pa rin repentance na nagagana. Kaya kailangan, ano yung requirements? Repent and believe lang. Repent and believe. Kaya nga, alam mo, sa totoo lang, no, mga past few weeks, kami ko nakikita mga debate sa Facebook, na yung iba, sinasabi nila, yung meron silang, tinutulog sa nila yung election, hindi sila ayaw nilang paniwalaan. Kasi sabi nila, pati yung total depravity of man. Kasi sabi nila, meron silang kakayanan, ang tao daw may kakayanan, na nahanapin at tanggapin ng Diyos. No? Sabi nila yun. Sino kaya ang tao ganun? Na kung hindi kikilos ang Diyos sa kanya ay hahanapin niya ang Diyos. So, ibig sabihin, hindi nila pinaniniwalaan yung Romans. At isa pang dahilan, o isa pang pinapakita, itong pagdala ni Jesus sa private, doon sa bulag, ay para ipakita na ang Diyos nililipin niya yung sarili niya privately. No? Kaya nga dapat meron tayong prayer, no? Dapat nagbabasa tayo yung private, no? Kasi personal yun eh. No? Dapat meron tayong ganun sa ating araw-araw na buhay. Babasa tayo ng scripture, nag-pray. Yung ganitong corporate, ano to, sama-samang pagsamba.
Pero yung pagsamba, hindi lang yung tuwing Sunday. Nire-require tayo ng Diyos, sambahin natin siya araw-araw ng ating buhay. So, araw-araw, pwede natin siya sambahin personally. No? Hindi gaya nito corporate. No? At doon niya i-reveal yung time para ma-reveal ng Lord sa atin kung sino siya. No? Malalaman ba natin kung sino ang Lord kung hindi tayo magbabasa ng Bible? Ano ka, magugula? Magugulaan mo kung sino si Lord? Sa pamamagitan lang ng pagtulog-tulog, panonood ng TV. Ituturo ba ni ano yan? Ng mga artista yan kung sino si Lord? No? Kaya nga ipinapakita nito, yung salvation in Christ is a personal experience, no? Between us and Jesus. A personal experience yun. Wala corporate salvation. No? Hindi porkit born again yung tatay, automatic yan, born again na rin yung anak, yung asawa. No? Hindi. Personal yan. Ang salvation natin individual. Hindi natin pwedeng iligtas yung ating mga anak, yung ating mga kapatid, ating asawa, yung ating apo, yung ating pinsan, mga kaklase natin. Hindi natin pwedeng iligtas yan. Personal yan. Between us and Jesus. No? Kaya nga yun ang mission natin. Unang-unang mission natin is dalahin sa Diyos yung ating manumahal sa buhay. Kung gusto natin silang makakasama sa langit. No, maliban na lang kung ayaw natin silang makakasama. Kaya mo na yan. Baka, pag kasi sinama ko sa church, makakasama ko pa sa langit yan. Ayaw ko na makasama yan. Maliban na kung gano'n ang ano, iniisip mo. No? Personal yan. Magagawa lang natin sa kanila, introduce o sabihin yung gospel. Huwag natin silang susukuan. Huwag tayo mananawa sa pag-share ng gospel sa kanila. Share. No? Yung pagtuturo, tuloy-tuloy lang. No? Kasi nga, doon magmumula yun eh. No? Ang sabi ng Scripture, faith comes from hearing. Romans 10:17. Faith comes from hearing the gospel. Hearing the words of God. So kung hindi ka lang madidinig yung salita ng Diyos, saan magagaling yung faith? Eh sabi ng Bible, faith comes from hearing. O kahit kung bibigyan ng Lord ng faith yan, grace, kailangan merong gamitin. Eh hindi natin alam kung sino yung bibigyan. Kaya kailangan natin magpatuloy na mag-share ng gospel. Kaya nga nila-live natin ito, naka-public yung ating worship service. No? Kasi naman magkasa tayo na merong mga makakarinig ng gospel, no? Somewhere, kung sino man maabot ng ating live. No? It's part of our ministry. Hindi to, kaya yung iba kasi mga church, exclusive lang sa kanila. No? Parang very, sila, excluded, no? Exclusive. No? Na, saan ba sila, gano'n? Tayo, hindi. No? Yan ang purpose no, hindi natin nilalive ko para, monetization. No? Bakit? Kung mo-monetize nila tayo, okay lang. No? Pero hindi yun ang purpose natin. Ang purpose natin kaya tayo nakalive para hindi maabot yung ating mensahe every week. Sa ibang lugar, no? Sa ibang tao. No? Kasi malaking bagay kung maraming naabot yung ating live. No? So, para yung pag-i-introduce ng gospel, parang yan, no? Kunyari meron kang alaga, aso mo. Kung gusto mong uminom yan, dadalahan mo ng tubig. Siya yung iinom. Hindi mo pwedeng inumin yung tubig, busog ka na, uhaw ka, inom ko yung tubig mo. Hindi pwede gano'n. No?
dadalahan mo lang siya ng tubig. Kaya yung gusto nating maligtas, dadalahin natin yung gospel sa Kanya. Siya pa rin yung tatanggap, hindi tayo. No? So tulad ditong bulag na to, tulad ng bingi, itong bulag na ito, ginamitan din ng dura. Tapos tinanong siya ni Jesus, do you see anything? May nakikita ka ba? Kakaiba itong healing na to, no, na ginawa ni Jesus. Kasi, kadalasan pag naggamot si Jesus, nag-healing, hindi niya na tinatanong. Kasi matik yun, gagaling yun. Pero ito, tinanong pa, do you see anything? Tinanong pa ni Jesus. Kaya, pinapakita talaga na may process, no? Yung healing na ginagawa sa kanya. Kasi pwede nung sabihin niya, sige, magaling ka na. Yung iba, gano'n eh. Pinagaling ka ng yung paralitiko, no? Hindi nga hinawakan ni Jesus yun. Sinabi lang ni Jesus, magaling ka na. Yung doon po yung kamay, no? Doon sa sinagoga, sinabi ni Jesus, gumaling ka na. Wala na mga process, wala na laway, wala na. Kasi nga merong process na ipinapakita, may tinuturo sa mga alagad, no? At the same time sa atin. O hindi lang sa alagad ko itinuturo, sa atin din. Kasi alam ni Jesus na darating yung time, mababasa natin ito. No? Ganun ang kaisipan ni Jesus. No? Kasi nga, si Jesus alam niya yung simula at wakas. No? Alam niya na itong ginagawa ko na ito, mababasa ng The Way Community Bible Church. Kasama yun sa plano, akala, ultimo yung maliit na detalye, no? Ultimo yung maliit na detalye na si Krisha uupo sa likod ni Hana. Alam ng Lord yan. No? Yung ultimo maliit na detalye. Alam ng Lord yan. Wala tayong maililihim sa Kanya. Lahat yan, part ng plan. Kaya, yung ginagawa ni Jesus dito, part ng pagtuturo niya sa mga alagad. Kasi nga, yung mga alagad, kulang sila sa spiritual awareness. No, last week, ano yung sermon natin? Sabi ni Jesus sa kanila, do you still don't understand? Hanggang ngayon ba, hindi pa rin ang unawaan? No? Kasi nga, mayroong kakulangan sa spiritual awareness. Verse 24. And he looked up, may bulag yun, ha? And was saying, I see men, or I see them like trees walking around. No? Yung unang response ng bulag, partial sight lang. No? Hindi pa malinaw. No? Parang, yung malalabaw, parang ako, pag tinanggal ko yung salamin ko, hindi ko kayo gaano makita. Parang mga outline lang kayo, yung tingin ko. Lalo na yun, nasa malayo, no? Outline, parang mga guhit-guhit lang yan. Ganun din itong bulag na ito, no? So, kung bulag, naging malabo ang mata. Ganun ang yung progress niya. Ang tanong, paano nalaman, no? No bulag, kung ano itsura ng tao at mga puno. Bakit? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin dati siyang nakakakita. Kaya alam niya kung ano itsura ng tao at ng puno. Dati siyang nakakakita, nabulag lang siya. No, siguro sobra sa cellphone to, kaya nabulag. No? Sobra sa gadget. Wala ko ng cellphone, kahit nila. Hindi natin alam, no? Bakit nabulag to. No, kaya nga, sabi ni Jesus doon sa sermon natin last week, you have eyes but you do not see. You have ears, but you cannot hear. No, kasi, once na sumunod na tayo kay Jesus, no? Nanampalataya tayo kay Jesus, yung dating pagkabulag natin, o nabubuksan niya, yung dating pagkabigin, nakakarinig ka na. O kaya lang in progress, no? Hindi malinaw na malinaw agad. Tulad dito, no? Hindi malabo. No? Pati yung pandinig, no? Minsan pa, ayun mo yung mga bingi, no? Pag meron pa sinabi sa kanila, ano yun?
hindi nila madinig maigi. Isa may yung nadidinig nila, merong kahawig na word, yun ang akala nila sinabi mo. So, ganun din, no? Kapag ka, palataya tayo kay Jesus, no? Hindi kagad ganun kaklaro. Although, ano yun, no? Pwede ding mangyari yun, depende sa kalooban ng Lord. Pero usually, yung normal na progress, ganun. Kaya yung progressive healing na gagawin ni Jesus sa bulag na ito, ganun din yung paraan na gagawin ng Lord sa mga alagad, sa kanilang mga spiritual eyes. No? Ganun din. No? At kaya natin ito natututunan, kaya natin na pag-aaralan ito. Kasi maaaring meron sa atin ganun din. No? Na, bakit yun? Tagal ko ng church, parang hindi pa rin maintindihan. Lalo na pagka sa Bible study, no? Okay mo tatakot. Parang hindi ko naiintindihan yung nag-aaralan namin sa Bible study. Parang hindi ko naiintindihan yung sermon ni Pastor. Sa sermon, okay, during sermon, hindi nyo ako pwedeng tanungin kasi pag i-discard tayo, mawawala ako sa focus. Pero kung meron kayong tanong, meron hindi klaro sa inyo, meron conflict sa nalalaman nyo, pwede nyo ako i-personal message, no? Kasi hindi ko naiintindihan yung sinasabi mo na, na yung progressive, yung ating salvation. Sasagutin ko yun, papaliwanag ko yun. Kayo mahihiya, no? Kesa naman, hindi kayo kikibo. Kasi, minsan pag gano'n, pag hindi kayo umimik, akala ko, naiintindihan nyo. Lalo na sa Bible study, no? Diba, tinatanong ko, may question, walang question, ibig sabihin, naiintindihan nyo. No? Sa school, hindi rin pwede yung gano'n. Nagturo yung teacher, is there any question? Wala, exam tayo. Diba, gano'n? Ibigyan ka kayo exam, hindi kayo wala ng question. No? Kapag hindi naiintindihan, magtanong. Hindi yung nakakahiya. Kaya nga nag-aaral, no? Maraming estudyante kasi nahihiya magtanong sa teacher. Kaya kung nga nag-aaral, hindi mo alam. Bakit ito nahihiya magtanong? Parang meron kang tanong, nahihiya magtanong. Diba? Parang meron kang tanong, huwag nahihiya magtanong. No? Kasi yung mga alagad, hindi na sila spiritually blind. No? Kaya yun yung pinagtataka hindi naman pinagtataka, yun yung sinasabi ni Jesus na you have eyes, you cannot see. Hindi na sila spiritually blind. No? Sabi nga, pag sumunod tayo kay Jesus, bubuksan ni Jesus yan. Kailangan lang nila spiritual clarity, kailangan palinawin yung kanilang mata. Nakakakita na sila, kaya lang malabo. Spiritually, ha? Kaya yun yung sinasabi ni Jesus dito. Pinapaliwanag niya, pinapakita niya sa mga alagad. At sa atin na rin, na kapag tayo ay nanampalataya, hindi tayo agad ganun kalinaw yung ating mata, spiritual eyes at spiritual ears. Hindi agad ganun. No? So kasi makapangulan yun ng doubt, no? Na magdududa ka kaya, ano ba, talaga bang born again ako? Bakit hindi ko maintindihan yun? Bakit hindi ko maunawaan? Maliban na lang kung 10 taong ka ng born again, hindi mo pa rin naiintindihan yung isang topic na yun. Kasi may walang progress, no? Kailangan meron, no? Verse 25, then again, he laid his hands on his eyes, sa bulan. And he looked intently and was restored, and began to see everything clear. Nung nilagay ulit ni Jesus yung kamay niya, na-restore yung paningin ng bulag completely. No? Naging klaro na doon, malinaw na. No? So, process talaga, no? Pero, kaya lang ganun yung nangyari nga dahil may pinapaliwanag, may pinapakita si Jesus. Kaya ni Jesus, ibalik ang paningin ng bulag na ito sa pamamagitan lang ng kanyang salita. Nilikha lang ni Jesus yung word sa pamamagitan lang ng salita. So, tinuturo ni Jesus dito sa mga alagad at sa atin na rin na yung ating spiritual life may progress.
na yung ating spiritual clarity gradual. Unti-unti lang. Hindi yan biglaan. May proseso, dahan-dahan. No? Meron bang taong baby na itinanganak na ang isipan niya kagad ng 20 years old? Tatakot ka nun, no? Kapapanganak lang, nagsasabing din, nagsishare, no? John 3:16, magugulat ka, baka itapon mo yung bata, hawak mo, no? So, basta bagong panganak, hindi pa yan makapagsalita. No? Yung iba nga, hindi pa nakakakita, hindi pa nakakadinig, unti-unti niya, habang nadidevelop yung katawan ng baby, nadidevelop din yung mga senses niya. Ganun din ang ating spiritual life. Dahan-dahan. No? Dahan-dahan niya. Huwag tayong mag-disappoint, no? Kapag may mga bagay na hindi tayo maintindihan at hindi maunawaan. Kaya kailangan natin magtanong. Hindi tayo mahihiya. No? Hindi ka pag naging ka agad, mag-shoot ka. Hindi yun. Progressive, no? So, una, hindi pa tayo nabubuon again, blind tayo. Ibig sabihin, no understanding. Wala tayong pangunawa sa kalooban ng Diyos. No? And then, makakakita na tayo, pero malabo. No? Ang tawag doon, misunderstanding. Nami-misunderstand natin yung ibang mga bagay, kaya kailangan natin ng gabay, o teacher, o support. No? Kasi, misunderstanding, malabo. Yung tao, pili mo puno. And then, finally, babalik na yung paningin mo. Magkakaroon ka ng clarity. Malinaw na ang paningin, hindi mo na kailangan lang salamin. Ang tawag doon, full understanding. Naiintindihan mo na lahat. Na kapag sinabi na nadinig mo, ay, oo, yun yun. Ay, oo, yun yun. Naiintindihan mo, at tinatanggap mo. No? Kaya kung minsan, kung tayo yung nag-aaral ng scripture, nagbabasa tayo ng Bible, pag hindi natin maintindihan yung binabasa natin, o yung inaaral natin, huwag tayo susuko. Magtanong tayo, no? Mag-pray. Kaya napakahalaga, bago Bible study, mag-pray, no? Mag-pray ka muna. Una yung prayer talaga bago yung pagbabasa ng scripture o pag-Bible study. Pray ka muna kasi kailangan mo ng guidance ng Diyos. Lalo na ng Holy Spirit para ipaliwanag yun sa atin. No? Ang problema kasi, kung minsan kaya hindi nagpo-progress yung ating paningin, hindi lumilinaw. No? Yung tao, minsan may mga ino-offer kayo, yung mga papalinaw ng bata, iinumin mo yung kakainin mo, lilinaw yung mata. Ang problema, hindi tayo umiinom ng gano'n. No? Pag narinig natin yung tinuro sa atin, paglabas natin ng tiyan, pag uwi natin sa bahay, meron tayong baol. No? Alam niyo yung baol, yung chest. Bubuksan natin yung, ilalagay natin yung nadinig natin doon. Ang sarap. Hindi gano'n. Paano magpo-progress yung paano maglalago yun? No? Hindi yun nilalagay sa baol. Pag uwi mo ng bahay, no, kung busy ka, okay lang, gawin mo yung trabaho. Pagdating na ng gabi, muni-munihin mo yun, ano nga ba yung share. Kaya nga pag sinishare ko sa GC natin itong gawain natin, yung summary, sinishare ko sa GC natin. Bakit ko sinishare yun? Hindi ko sinishare yun para paparami lang ng usapan sa GC. Sinishare ko yun para maalala nyo. Ano ba yung sermon ng linggo? No, kaya nga nag-recap tayo bago ako mag-start mag-sermon. Nini-recap ko kung ano yung napag-usapan last week. So, dapat minumuni-muni natin yun sa dating ng gabi. No, gawa, mga gabi, bago ka matulog. Ano nga ba yung sermon ng pastor kanina? Alimutan ko na. Ibig sabihin, nilagay mo sa baol. Alis sa dalawa, hindi ka nakikinig o nilagay mo sa baol.
Dapat pinumuni-muni natin yan, nilanamnam natin yun. Kasi yung salita ng Diyos, pagkain natin yan spiritual food yan. No? Kung hindi kakain ng ating spirit, magugutom yan, magmamalnourished yan, or worse, mamamatay. No? Kaya kadalasan, kapag gano'n ang habit natin, mabagal yung progress. Mabagal. Kasi, once a week ka na nga lang makarinig na salita. Ang gagawin mo pa, ilalagay mo sa baol. Paano ka magano? Walang progreso. Mabagal. Kaya pa nag-pray tayo, yung desire. Struggle talaga to, alam ko. Pero kung ipag-pray natin sa Lord, bigyan mo ako ng desire. Na magbasa ng scripture. Desire na mag-pray. Desire na dumano ng mga gawain. Bigyan mo ako ng desire, Lord. No? Kaya mo lang pag hindi ko binigyan. Yun ang kalooban ng Lord. No? Sinasabi natin, sa prayer, kapag kalooban ng Lord yung pinag-pray natin, hindi ka matapos mag-pray, ibigay na. Ay, kaso kung ano yung pinag-pray, Lord, hindi mo ako back ng cellphone. Lord, gusto kong iPhone 20. Ano yung ibibigay sa iyo yan? Kalooban ka ng Lord yan? Hinihiring mo. No? Tagaan natin ang kalooban ng Lord, yung makilala natin siya at mag-obey tayo sa Kanya. Yan ang kalooban ng Lord sa ating buhay. For His glory. Kasi kapag nakilala natin siya, i-glorify natin siya. Pag sumunod tayo sa Kanya, mag-glorify siya. For His glory palagi. No, hindi sa glory natin. Kasi kaya ka naghahanap ng cellphone na maganda para sikat ka. No, kung nakita ng mga kaklase mo, iPhone 20 yan. Diba? Sikat ka na kanino yung glory sa'yo. Sa Lord ba mapunta yung glory mo? Hindi, sa'yo. Sikat ka. Dapat sa Lord lagi. Last verse. And He sent him to his home, saying, do not even enter the village. Again, sabi, huwag ka nang papalik sa loob. Ang bayan. No? Kaya niya sinabi yan, kasi di ba sabi nga natin, last week, sabi ni Jesus sa mga Pariseo, wala kayong makikitang sign. Wala na. Tapos na. Yung pagpapakita ng sign sa inyo, kahit may makita kayong sign, yung heart nyo hindi lalambot yan. Kasi, hardened talaga, matigas talaga yung heart nyo. No? Kaya sabi ni Jesus, huwag ka lang babalik mo, kasi makikita ka nila, alam nila, bulag ka eh. Makikita na, nakakita ka, tatanungin, sino nagpagaling sa'yo? Jesus, ganyan. No? Hindi naman maniniwala nyo, kahit sabihin nila si Jesus, sabi mo, ay, ginamit na naman ni Jesus yung si Beelzebub para pagalingin ka. Yun ang sinasabi nila eh. Kasi ang purpose, ang gusto ni Jesus, makita talaga ng mga Hudyong ito yung ayaw nilang makita. Kasi ayaw nilang makita yung Messiah. Yun ang katotohanan. Kaya nire-reject nila si Jesus. Ayaw nilang makita yung Messiah kung sino si Jesus. Gusto ni Jesus, makita siya ng mga tao dito. Kung sino talaga siya. No? Paano makikita ng mga tao na yan kung sino talaga si Jesus? Pagkamatay ni Jesus, pag namatay na si Jesus sa cross. No? Hanggang ngayon hindi pa tinatanggap ng mga Hudyo nito kung na si Jesus yung Messiah. Hanggang ngayon, inaantay mo nila yung Messiah nila. No? Pag pumunta ka ng Israel, huwag mo babagitin si Jesus pagkaharap mo yung mga Hudyo. Mag-aaway kayo. No? Duduraan ka niya mga yan. Kasi hindi pa nga nila tinatanggap si Jesus. Siyempre mo, sa kanila nang galing si Jesus. Ayaw nilang tanggapin. Kasi alam mo, para yung taong malabo ang mata, para makakita, anong ginagawa? Salamin, no? Kaya kung malabo mata, kailangan ko magsalamin. Kung pag tinanggal ka, hindi na mabasa. So, kailangan ko mag-salamin. Kailangan ko ng lens, no? Lens ang tawag dito. Saan nakukuha ito salamin? Sa optical. No? Makabili ka ba ng salamin sa hardware?
Diyan sa 3K, makakuha ka ng salamin dyan. Diyan sa Angel's Pizza, makakuha ka ng salamin dyan. Hindi ka makakuha niya. No? Sa optical ka lang makakakuha, makakabili na salamin. Ganun din sa sa ating spiritual clarity. Para magkaroon tayo ng spiritual clarity, kailangan natin ng lens o salamin na nagmumula sa Diyos. No? Ang Diyos lang ang makapagbibigay ng sa atin. Hindi yung kayang ibigay, hindi naman. Kaya yun, ipinagpipray. Kapag naramdaman natin na parang wala pa akong spiritual clarity, Lord, bigyan mo ko ng spiritual clarity. Kaya bago tayo nagbabible study, nagpipray muna tayo. Kumakanta tayo. Pupuri natin ng Diyos. Kasi, humihingi tayo sa Kanya ng guidance para magkaroon tayo spiritual clarity. Sa Diyos lang natin matatagpuan yun. Kasi spiritual yun. Hindi natin matatagpuan yun sa ibang lugar o sa ibang bagay. At sa ating pagtatapos, those people who get saved need to grow in understanding. Kailangan lumago sa pangunawa ang mga taong naligtas na. So kung ikaw ay naligtas na, dapat kailangan mag-grow ka. So hindi pwedeng hindi ka mag-grow. No? Sabi natin, kapag naligtas tayo, nabuborn again tayo, pinapanganak muli. Kung hindi ka mag-grow, ibig sabihin, bansot ka. O hindi ka talaga pinanganak muli. Kasi hindi ka nag-grow. So, kailangan mag-grow. At tulad nyo, ako rin, minsan, hindi ko rin naman alam lahat ang sagot. Hindi naman ako genius. May mga tanong din na hindi ko alam. Lalo na sa scripture, meron din mga bagay na hindi ko kaya i-explain. Pero ang mahalaga, mag-progress tayo. Yun ang mahalaga. Yung nagpo-progress ka. Hindi pwedeng habang panahon, grade 1 ka lang. 20 years old ka na, grade 1 ka pa rin. So hindi pwede yung gano'n. Hindi ka makakagraduate noon. Kung yung isip grade 1 ka lang habang panahon. Kailangan natin mag-level up yung ating spiritual knowledge. Kailangan natin mag-level up. Yun yung tinatawag natin growing and maturing in spirit. Kailangan natin mag-grow and mag-mature sa ating spiritual life. Kailangan magka-partner palagi yan. Yung maturing at saka growing. Habang nagmamature ka, nag-grow ka. Hindi naman pwede mag-mature ka na hindi ka nag-grow. Ganito ka kalaki, pero isip mo, 20 anyos. Hindi naman pwede nag-grow ka, hindi ka naman nagmamature. 20 anyos ka na, isip mo, grade 1. Kailangan sabayan, growing and maturing. Kapag isa lang ang level up dyan, may problema tayo. Kapag ADHD ka. Dapat, kailangan sabay, mag-grow. Kasi, meron tinatawag na spiritually disabled. Pag sinabi spiritually disabled, yun yung may problema ka nga, na hindi ka nag-grow. So, anong solusyon? Para mag-grow tayo. Ang tao, bakit nag-grow? Ano ang nag-cause ng growth ng tao? Siyempre, pagkain. Pagkain. Kailangan natin kumain, uminom. So, sino sa ating spiritual life, ang pagkain natin, salita ng Diyos. Kailangan nating mag-pray and magbasa ng salita ng Diyos. Yun ang ating spiritual food. Kaya yung ating growth, makukuha lang natin sa Diyos. Hindi natin makukuha yun sa ibang bagay o sa ibang lugar. Sa Diyos lang natin yan makukuha. So, kailangan natin mag-pray. Tandem din yan. Pray
and read the Bible. Pray and read the Bible. So, kahit di ko sinabi, basahin mo yung Bible sa buong isang basahan lang. No, basa ka lang. Kailangan pag nagbasa ka, yung unawaan mo, hindi basa ka lang ng basa na kailangan parang nagpo-proclaiming ka. May proclaiming, unawa mo maigi yung binabasa mo. No? So, kailangan natin mag-grow. Kailangan natin mag-progress. Kaya nga title natin Progressing in Salvation. O hindi porking kaligtas ka na, okay na yun. Hindi. Kailangan natin mag-grow. Kailangan natin mag-progress. Or else, kung hindi tayo mag-progress, hindi genuine ang tinanggap natin salvation. Akala mo lang yun na tumanggap ka ng salvation. Pero hindi pala. Kasi walang progress. Okay?